masin, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipan na tayong magkalapit upang magkasama-sama. Mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo Ang kaluwalhatian niya. oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo Ang ang kaluwalhatian niya. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita. Oh, mahal kita sa Panginoon. Amen. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo Ang kaluwalhatian niya. oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal. Sama-sama po nating purihin ang ating Diyos sa mga sandaling ito. Katulad po ng ating haawitin, we will worship the Lamb of Glory. We will worship the King of Kings. Hayaan po natin na ang ating mga puso ay umawit sa Hari ng mga hari at sa Diyos ng mga Diyos. Papuri po sa ating Diyos. We will worship the Lamb of Glory. We will worship the King of Kings. We will worship the Lamb of Glory. And we will worship the King. We will worship the Lamb of Glory. We will worship you. We will worship the King of Kings. We will worship the Lamb of Glory. And we will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King.
We will worship the Lamb of glory. We will worship the King of kings. We will worship the Lamb of glory. And we will worship the King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. And with our hands lifted high, we will worship and sing. And with our hands lifted high, we come before you rejoicing. With our hands lifted high to the sky, as the world wonders why, we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King. Oh, 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 we'll just tell them we're loving our King. Praise the Lord. Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, tunay nga na ikaw po ay dakila sa aming buhay, that you are awesome God in our lives, Panginoon. Patuloy nga kami, Panginoon, na nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon, Panginoon, at sa pag-provide ng mga pangangailangan namin, Panginoon. At patuloy nga, Panginoon, na humihingi rin po kami ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa araw-araw. At patuloy, Panginoon, na pagkalinisin niyo po ang aming puso at ang aming isipan, Lord, ngayong araw na ito. Panginoon, patuloy nga po, Panginoon, na ikaw po ang maging sentro, Lord, ng bawat tahanan, Panginoon, ng bawat pamilya, Lord, ng bawat taong manonood, Panginoon, sa online service na ito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang kumilos. O Holy Spirit, kumilos ka sa bawat tahanan, sa bawat tao na nanonood ng online service na ito. Patuloy na ikaw rin po ang maging sentro, Panginoon, ng mga gagamitin niyo po ngayong umagang ito, Lord, sa magpipreach, sa mga pastor, Panginoon, sa praise and worship, Panginoon, at sa mga tech, Panginoon, na gagamitin niyo po, at sa mga mag-pray, Panginoon, lahat-lahat po ito, ikaw pong maging sentro, Panginoon. Maraming salamat po. Let your will be done. In Jesus' name we pray. Amen. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita
katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluwalhati, alay sa'yo, O Diyos. Ang aming puso at aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Sige po, magandang umaga sa bawat isa. Samahan nga po ninyo ako sa ating panalangin at ipapanalangin po natin ang ating pamilya, ang ating iglesia at ang ating bansa. Muli Ama, kami po ay nagpapasalamat sa iyo dahil tunay na ikaw lamang ang siyang tumanggap ng mga papuri, pasasalamat at pagsamba, Panginoon, ng bawat isa sa amin. Piniling namin Ama ngayong umaga na patuloy ka, O Diyos, na manguna sa aming buhay, lalong-lalo na sa aming buhay paglilingkod. Hayaan mo kami, Panginoon, na maging matatag at patuloy na maging matapat sa
patuloy na paglilingkod namin. Niling namin, O Diyos, ang iyong pangunguna lalo na sa aming iglesia. Niling po, Panginoon, ang iyong gabay, Panginoon, sa pinagbuklod mong pamilya, sa iglesia, na ikaw yung Diyos na patuloy na umatagpo ng lahat ng pangangailangan. Alam namin, Lord, na ikaw yung good provider na patuloy na pagkakalob mo sa iyong mga anak, Panginoon, na patuloy na ikaw ang siyang magkakaloob ng lahat ng pangangailangan. Pangangailangan spiritual, pangangailangan financial, pangangailangan material, at pangangailangan emotional. Ikaw po, God, ang siyang patuloy na kumatagpo. At huwag mong lubayan, O Diyos, ang iyong mga anak na patuloy, Panginoon, na kakaisa, patuloy, Panginoon, na maglilingkod, patuloy, O Diyos, na gumagawa ayon sa iyong kalooban. Kaya din, Lord God, sa aming mga pamilya, hiniling ko rin, Panginoon, na patuloy kang manguna sa bawat pamilya namin, sa bawat mga tahanan. Hinihiling namin, O Diyos, ang iyong patuloy na pangunguna, na pangunahan mo po kami, Panginoon, lalong-lalo na sa loob ng tahanan, na patuloy na magkaisa, patuloy na mag-ibigan, at patuloy din, Panginoon, na magtutulungan. Kaya hiniling namin, Lord God, yung patuloy na pangunguna mo sa bawat pamilya po namin. Hiniling namin, O God, na patuloy mong abutin, O Diyos, ang iyong mga anak, na patuloy na ibuhos ang pagpapala sa kabila, Panginoon, ng pandemya. Ikaw pa rin yung Diyos na nagpo-provide ng lahat ng mga pangangailangan. At kami ay naniniwala, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangin. Kaya, O Diyos, lubos kaming nagtitiwala sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw yung Diyos na mabuti, na gumagawa ng bawat mabubuting bagay sa bawat pamilya po namin. Maraming pong salamat, Lord God. At gayon din, O Diyos, sa aming iglesia, ay sa aming bansa, na patuloy, Panginoon, na ikaw yung Diyos na siyang patuloy na naghahari sa aming bansa. Kaya ang dalangin namin, pangunahan mo po, Lord God, ang aming presidente, ang aming vice-presidente, na patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan, O Diyos, upang pamunuan ang aming bansa. Gayon din, O God, ang aming mga may kapangyarihan, Panginoon, patuloy mo sila, O Diyos, na pangunahan, lalong-lalo na sa kanilang pagpapatupad, Panginoon, ng mga katungkulan, Panginoon nila. Pagpapatupad, Panginoon, ng mga adhikain ng mga namumuno. Kaya hiniling namin, Lord God, na pangunahan po, O Diyos, ang bansang Pilipinas, na patuloy rin na samahan mo, lalong-lalo na, Panginoon, itong pandemya na nagaganap, Panginoon, ay ang bawat Pilipino, Panginoon, ay magtiwala sa iyo, Panginoon. Alam namin na ikaw lamang ang siyang solusyon ng lahat ng bagay sa bansa po namin. Maging, Lord, sa sakit ng ekonomiya, patuloy mong pagalingin, Panginoon. Maging, Lord, ang pandemya, mga COVID-19, Panginoon, na patuloy na dinaranas ng maraming tao. Ikaw pa rin, O Diyos, ang solusyon na magpapagaling lahat ng mga may sakit, Panginoon. Kaya hiniling namin, O Diyos, na patuloy na pangunahan mo rin, Ama, ang frontliners, Panginoon, ng bansa, na patuloy na gamitin mo sila upang matugunan, Panginoon, maiabot ang mga tulong para sa mamamayan Pilipino. Gayon din, O Diyos, patuloy din namin tinataas sa iyo ang nalalapit na eleksyon. Niling din namin, O Diyos, na ikaw ang siyang manguna at nawa, Panginoon, mapili ang mga mamumuno, Panginoon, na patuloy, Panginoon, na maging tapat sa kanilang mga tungkulin. Kaya hiniling namin, Lord God, patuloy mong bigyan ng wisdom ang mga Pilipino, lalo na ang mga Kristiyano, Panginoon, upang mapili ang karapat-dapat na mamuno, manungkulan para sa aming bansa. Maraming pong salamat naman sa umagang ito, sa patuloy mong kabutihan, lalo na, O Diyos, sa iglesia na pinagpapala mo, sa pamilya, Panginoon, na patuloy na tinutulungan mo, at gayon din, Lord God, sa aming bansa, na patuloy mong pinapatnubayan. Maraming salamat, Ama, at sa iyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Awit 16 verses 7 to 11. Pinupuri ko si Yahweh na sa aki pumapadnubay, at sa gabi, sa budhi ko siya ang gumagabay. Alam kong kasama ko siya sa tuwina,
hindi ako matitinag pagkat kapiling siya. Kaya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ko'y nagagalak. Hindi ako matitinag sapagkat ako'y panatag. Pagkat di mo tutulutang ang mahal mo ay masadlak, sa daigdig ng mga patay at doon ay maagnas. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Awit 16 verses 7 to 11. Mapagpalang linggo po ng pagsamba sa ating lahat, sa bawat isa na naririyan po, na nanonood at sumasamba. Watch and worship po tayo sa bawat pamilya na kasama natin ngayon. At tayo po na isang iglesia. Ano man mga pangalan na ating iglesia, isa lang naman po tayo. At kaya ko po rin nabanggit yan ay dahil ang pagbubulayan po natin ngayon ay ang pagsama ng Panginoong Hesus sa kanyang iglesia. At ang atin pong pagbubulayan ng mga salita ng Diyos ay mababasa po natin sa aklat ng Pahayag kung paano sinulatan ng Panginoong Hesus ang 7 iglesia doon. Ito po ang ating pagbubulayan ng sunod-sunod. At dahil kasama natin ang Panginoong Hesus sa iglesia ay sumulat po siya sa iglesia. At ito po ang ating babasahin ngayon na matatagpuan natin sa aklat po ng Pahayag, Kabanatang 2, mula po sa 1 hanggang 7. Revelation chapter 2 verses 1 to 7. Samahan niyo po ako sa pagbasa. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang pinasasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtiyatsaga. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila ay nagsisinungaling. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumuko. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan mo ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo, kinapuputan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia. Ibinibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pahayag 2 verses 1 to 7. So makita po natin dito, una ay ang kung sino po ang sumulat sa atin pong binabasa. Ang sabi po rito, ito ang pinasasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Yun po yung description doon sa chapter 2 verse 1. At kung babasahin po natin sa Pahayag, Kabanatang 1, talatang 20, ang Pahayag po kasi ay masyadong matalinghaga. Ang sabi po rito ay ang hawak na 7 bituin ayon po sa chapter 1 verse 20 ay ang mga anghel ng iglesia.
So sabihin natin, yung 7 bituin po pala na ito ay sumisimbolo sa mga anghel sa iba't ibang iglesia. Kaya isang posibleng paliwanag dito, sa bawat iglesia ay may nakatalagang anghel. Ngunit kung babasahin pa rin nating mabuti, ito ay tumutukoy doon sa mga mensahero doon sa bawat iglesia, yung mga itinalaga ng Diyos na mangangaral doon at mangunguna sa iglesia. Kasi po ang salitang anghel, ang ibig sabihin din po ay messenger. Kasi po ang anghel sa Biblia, ang isa po niyang gawain ay ang magdala ng mga mensahe na galing sa Diyos at pinapasabi sa tao. At mababasa po natin yan sa maraming mga kasaysayan. Sila po ay mga messengers, pero ang isa pa rin gawain ng anghel ay ang mag-worship. Mga worshipers po, sumasamba rin sila sa Diyos na katulad natin. Kaya kung kayo po ay messenger at worshiper, masasabi na rin quote-unquote na kayo isang anghel ng Diyos. Kung kayo po ay nagdadala ng mabuting balita pero hindi naman sumasamba, kalahating anghel lang. Kung kayo sumasamba pero hindi naman nagbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan sa tao ng kanyang salita, ay kalahati lang din yun. Kailangan po ay both messenger and worshiper po tayo. At siya rin po ay, sabi po rito, ay lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto na tumutukoy naman sa bawat iglesia. Nilalarawan po ang iglesia na isang ilawang ginto. Ibig sabihin, siya ay nagbibigay ng liwanag sa tao at kaya po ginto ibig sabihin ay patuloy na dinadalisay. Ang iglesia po ay hindi yung building, yung sinulatan dito, hindi rin po yung lugar, hindi rin po yung anumang grupo ng relihiyon, kundi po yung mga tao na sumampalataya sa Panginoong Hesus, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, magkagayon naging mga anak sila ng Diyos. At pag natipon po sila sa isang lugar, sila po ay tinatawag na iglesia. Yan po ang kahulugan ng tunay na church. Hindi po yung nagkiklaim lamang, kundi yung mga taong tumanggap sa Panginoong Hesus. At ang pinakamahalaga po rito sa pinag-aralan natin, maliban sa sumulat, ang sinulatan na iglesia sa Efeso, ay yung pong content ng letter. Atin pong pagbubulayan din. So ano po ba ang sinasabi ng sumulat dito sa kanyang letter? Kailangan po tayo interesado, di po ba? Kung sulatan tayo ng presidente ng Pilipinas na nagbigay po ng SONA noong nakaraang mga araw, dahil palagi ko babasahin natin, lalo na siguro kung ang sumulat sa atin ay ang presidente ng Amerika. Ngunit hindi naman po yun mangyayari, pero ito po ay sulat sa ating lahat. Kaya ang sabi po rito, hindi lamang sa iglesia sa Efeso, sabi po ay, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya po, sa lahat ng tao kung nakabilang sa iglesia ay meron pong nais paabot ang Diyos sa atin ngayong araw na ito. Sabi niya sa Pahayag Kabanatang 2, Talatang 2, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Lahat po ng paghihirap mo at pagtsatsaga ay nalalaman ko. So lahat po sa mga masisipag po sa gawain ng Diyos, sabi po rito, alam ng Diyos lahat yung ating mga ginagawa. Kaya po, hindi man tayo napapansin ng tao sa paglilingkod natin sa Diyos sa iglesia o tayo isang iglesia naglilingkod sa Diyos, hindi man tayo mapapurihan ng tao. Sabi ng Panginoong Hesus na siyang may-ari ng iglesia at siyang Panginoon ng iglesia, sabi niya, nalalaman ko lahat ang iyong mga ginagawa. Kaya po ito po isang kalakasan sa atin. Sapat na alam ng Panginoong Hesus yung ating mga pagpapagal, yung mga masisipag sa iglesia na patuloy na naglilingkod sa Kanya. Sabi po rin niya rito, alam kong hindi mo kinukonsinti ang masama. So napakaganda rin po yun, hindi lamang yung kanyang paglilingkod, masipag siya, yung iglesia sa Efeso, na dapat nating tularan. Siya rin po ay hindi niya kinukonsinti ang masama.
Kaya po, ibig sabihin po rito, ang kanyang pamumuhay ay ayon sa kalooban ng Diyos. Yung mga masasama, hindi niya tinutularan, hindi niya pinapayagan. Pagkos sabi nga po rito ay nagagalit siya. Nagagalit din siya doon sa mga kagaya po rito nung binabanggit ng mga Nicolaita. Na ang ibig po sabihin mga tao na tinuturo nila ay dahil ang Panginoong Yesus ay namatay para sa lahat. Pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Pwede ka nang gumawa ng masama. Total, patatawarin ka naman ng Diyos. At hinikayat nilang tao na gumawa ng masama. Yan po ang mga Nicolaita na binabangkit po rito. Ngunit po yung iglesia po rito, hindi ganon talagang matatag sila sa pamantayan ng pagsunod sa Panginoon. So sa kasipagan, walang po masasabi sa kanila pong pamumuhay, napakaganda rin po. Sabi po pa rito sa verse 2 pa rin, sinusubok mo ang mga huwad na apostol. Meron din po mga nagkalat na mga fake na mga apostol ng panahon po nila. At napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. So, hindi talaga po sa kanilang paniniwala, sa kanilang doktrina, talagang inaalam nilang mabuti kung tama ang mga itinuturo ng tao na yun. Kaya po masipag sa gawain sa Diyos, hindi gumagawa ng masama, sinusunod ang kalooban ng Diyos, sinisiyasat ang mga tinuturo, tamang kanilang doktrina. At ang sabi po sa pang-4 pa sa verse 3, alam ko rin matyaga ka, nagtitiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. So maging po sa mga panahon ng pagsubok, sa paghihirap, sila po ay mataisin at sila ay mapagtagumpay, hindi sila sumusuko. Kaya talagang ang kanila pong motto siguro ay no surrender, di po ba? Kaya po sa mga natutuksong sumuko o mag-give up sa buhay at lalo na sa pananampalataya sa Panginoon, ito po ay napakagandang tutularan na kung dumating man ang anumang pagsubok sa buhay natin, bigyan tayo ng biyaya ng Diyos at kalakasan ng Diyos para po makatulad tayo sa iglesyang ito na talaga pong maganda. So napakaganda po ng kanilang mga katangian. Kaya lang po, dun sa chapter 2 verse 4, subalit sabi ng Panginoon, may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Sa English po, maliwanag din ang pagsabi, you have left your first love. Yung una nilang pag-ibig sa Diyos. Kaya nga ito po yung ating vision na makita ang bawat isa na umiibig sa Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa. Ito pong mga taga-Epeso dati ganon, ngunit sa pagdaan ng mga panahon ay medyo nanlamig po sila sa kanilang pag-ibig. At ito po ang isa sa pinapahalagahan ng Diyos. Kaya posible ka palang masipag sa gawain sa Diyos. Pwede kang tama ang iyong doktrina. Pwede kang hindi ka sumasang-ayon sa masama. Matatag ka sa pagdating sa pagsubok. Pero maaaring ang una mong pag-ibig sa Diyos ay iniwan na natin sa paglipas ng panahon. Sabihin natin, paano mo malalaman kung first love mo pa rin ang Panginoon? So sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso. Kaya sa puso po ba natin talaga ang pinaka-sentro, the center of our heart is our Lord Jesus Christ. Siya ba talaga ang pangunahin sa puso natin o meron ng umagaw na iba doon sa ating puso? Ano natin malalaman? Halimbawa sa pagising natin sa umaga, ang Diyos ba, ang Panginoong Yesus pa rin ang una nating nasa isip, love God with all your mind. Kung meron na pong iba at sa buong maghapon, hindi man lang natin siya nabigyan ng pansin, paano natin masasabing first love pa natin siya? Baka po ito'y isang sign o palatandaan ng panlalamig. Nagbabasa po ba tayo ng kanyang mga sulat, banal na kasulatan, magaya ng ating nababasa ngayon? At kinakausap ba natin siya sa panalangin? Kung wala na po tayong panahon sa pagdi-devotion, isa po isang palatandaan din na maaring
nanlamig na tayo, hindi na siya ang ating first love. Kung hindi na tayo sumasamba sa Kanya kahit may panahon, kung may panahon tayo sa ibang mga bagay, sa ating mga gawain at pinagkakabalahan, ngunit wala na tayong panahon para sumamba sa Diyos kahit sa online worship, maaaring ito po ay isang palatandaan na tayo ay nanlalamig na. Kaya po ito ang panawagan sa akin natin. Nakakalungkot po sapagkat ito pong iglesia sa Efeso, nung sinulatan po ni Apostol Pablo, isa sa binigyan niya ng pansin ay yung pagmamahal nila sa Diyos. Sabi nga po doon sa Efeso Kabanatang 3, 17 hanggang 19 nang sumulat po si Apostol Pablo, sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya. Dinadalangin ko na ang lahat ng inyong gawain ay nag-uugat sa pag-ibig. Kaya yun nga po yung naging problema nila, na yung kanilang gawain ay hindi na dahil sa pag-ibig. Maaring nakaugalian na lang nila, nakagisnan o isa ng tungkulin. Pero sabi ni Apostol Pablo, patuloy niyang dinadalangin. At dinadalangin din natin ngayon ang lahat ng ating gawain ay rooted in love o nag-uugat sa pag-ibig. Upang lubusang maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, gaano kahaba, gaano kataas, at gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig. So kailangan pong lagi pa rin nating pinagbubulayan ang pag-ibig ng Diyos. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Efeso, Kabanatang 3, 17 hanggang 19. Kaya po, para po sa pagpapatuloy natin, ang nakakalungkot po sa Efeso yung pag-ibig nila, hindi nila napasa sa mga sumusunod na henerasyon sa kanilang mga anak at yung mga anak hindi na naipasa sa apo. Kaya po nung pagkaraan po ng mahigit ng mga 30 taon, nung sumulat po si Apostol, ang Panginoong Hesus, sabi niya, you have abandoned your first love. Kaya sabi po din niya rito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masamang gawa at gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. At kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko ang kinalalagyan ng iyong ilawan. So meron pong warning. Sa atin po, nawa po hindi tayo makalimot sa pag-ibig. Isa po sa sinusulong natin ngayon sa Blessed ay yung magkaroon po tayo ng family worship. Bumili po tayo ng Tagalog na daily bread. Ang pamagat po nito ay pagkaing spiritual. At gusto po natin bawat pamilya ay gagamitin po ito ng sama-sama. Nasa inyo po kahit na araw-araw, mas maganda. Pero kahit na isang beses lang sa isang linggo, pinaka-kaunti na yon, pwede nating gawin. Titipon na ang buong pamilya. At madali lang po itong gamitin. Pwedeng gagawin yung tatay, sasabihin niya yung title na nandito. Kagaya po dito sa ngayon, Hulyo 26, sabi ang title ay Paglilingkod sa Diyos. So sasabihin lang mga anak, tayo mag-devotion na. Ito ang ating pamagat ng ating pagbubulayan. Tapos po meron ditong babasahin. Sabi rito Isaiah 58, 6-12. Yun po yung babasahin nyo. So pwedeng merong isang magbabasa, maring nanay o isang anak. Pagkatapos pong mabasa, babasahin din po yung kwento na narito, mga ilustrasyon. At magaganda rin po. Pagkatapos mong mabasa yung lahat, meron din pong pinaka-main verse na pwedeng basahin. Pagkatapos pwede na mag-sharing ano yung natutuhan natin. Tapos panalangin. So pag ginamit po natin yun, di lang tayo tatagal kahit mga 15 minuto lang magkakaroon na po tayo ng family devotion. Naman po ay sulong natin to at nakadepende po sa inyo bilang miyembro po ng iglesia. So mahalaga po ang bawat isa at gusto ng Diyos patuloy na lumalago. At by the way, dito po nakita natin wala kahit yung Efeso na napakaganda ng kanilang pamumuhay bilang iglesia, meron pa rin silang kapintasan. Wala pong iglesia na perfect. Kaya kung kayo po ay may planong lumipat ng ibang simbahan o church at nakita niyo meron kayong makitang puna sa simbahan ito at lilipat kayo, wag na po niyong gawin kasi wala naman talagang perfecto pang
simbahan o iglesia dito sa lupa. Pag lumipat pa nga tayo doon, baka lalo magkaroon pa ng kapintasan. Kailangan na lang po tayo magmahalan, magtulungan tayo na lumago sa pananampalataya, magpanalanginan, sama-sama tayong sumamba sa Diyos at isulong po natin ang mga gawain natin sa iglesia. At ang panghuli sabi po rito ng Panginoon ay kung tayo'y magtatagumpay ay bibigyan niya tayo ng karapatan na kumain ng bunga ng halaman ng bibigay buhay na walang hanggan. Yun po ay binabanggit nung nasa paraiso pa yung halaman na yun. At ang ibig lang masabihin ito ay makakasama niya tayo pa ng walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Hindi lang niya tayo sasamahan dito bilang iglesia, kundi sasamahan niya tayo ng walang hanggan sa kanyang kaharian. Kaya purihin po ang Diyos at sa mga sandali rin pong ito tayo ay mananalangin na at papunta po tayo sa pag-alala pa rin sa ating Panginoong Hesus sa banal na hapunan. Kaya handa po ninyo ang inyong mga inihandang mga bahagi, yung tinapay at yung juice na ating inumin at ngayon po tayo ay pupunta sa Lord's Supper o banal na hapunan na nakasentro pa rin sa Panginoong Hesus. Manalangin po tayo bago kunin natin ang ating bahagi. Panginoong Diyos, sa pag-alala po namin sa inyo, Panginoong Hesus, taos pusong papuri at pasasalamat ang aming inaalay sa inyo sa inyong pagliligtas at pagmamahal sa amin. Dahil sa inyong kamatayan sa krus, masasabi naming mabuti kayo sa amin sa lahat ng panahon. May pandemic man o wala, may problema man o kami o wala. Kayo ay matapat at mapagmahal sa amin. At mula kay Kristo ang tapat na saksi, ang unang binuhay mula sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamagitan ng kanyang dugo ay pinalayaan niya tayo sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang lahi ng mga saserdote na naglilingkod sa kanyang Diyos at Ama. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pahayag 1:5-6. Tanggapin po natin ang ating bahagi sa tinapay ng Panginoon o manahimik tayo at alalahanin natin ang kanyang pagliligtas sa atin. Gayon din naman kinuha ng Panginoong Hesus ang saro at sinabi niya na ito ay nagpapaalala ng kanyang dugo at nagpapatibay ng bagong kasunduan na ang Diyos ang ating naging Ama at tayo ang kanyang mga anak. Ang pag-inom natin sa saro ay nagpapahayag ng katagumpayan ng Panginoon sa kamatayan at pag-asa sa kanyang muling pagbabalik. Kunin po natin ang ating bahagi sa saro ng Panginoon. Tingnan niyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Pati ang mga sumibat sa kanyang tagiliran, tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga mangyayari. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. At ang nabubuhay magpakailanman. Namatay ang Panginoong Hesus, ngunit tingnan mo, ang sabi niya, ako'y buhay ngayon at nananatiling buhay magpakailanman. Nasa lilim niya ang kapangyarihan ng kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Purihin siya sa pagtatagumpay mula sa kamatayan. Pahayag 1 sa talatang 7-8. Gawin natin si Kristo na maging sentro ng ating buhay. Jesus be the center of our lives. Jesus have the center of it all. Jesus have the center of it all.
from beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all, from beginning to the end. From beginning to the end, Yes, oh God. it will always be, it's always been you, Jesus. It's always been you, Jesus. Jesus, Nothing else matters, and nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. Oh, Jesus, Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, oh, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, be the center. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Jesus. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. We sing from my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all. We sing from my heart to the heavens. Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Yes, oh God. Jesus, be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. We sing, Jesus, 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 in the name of Jesus, Jesus, Jesus.
Efeso 4:2-5. Kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, tulad ng may iisang pag-asa nang kayo'y tawagin ng Diyos. Tayo may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Ngayon po naman, magkakaroon na po tayo ng huling panalangin at tanggapin natin ang pangunguna ng Diyos at pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Manalangin po tayo muli. Ama naming Diyos, salamat po sa naihandog namin sa inyo na muli pagpupuri, pagsamba at pagbubulay ng inyong mga banal na salita. Salamat po Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin na kayo na makapangyarihan sa lahat, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Ang aming Panginoon na kasama namin sa inyong iglesia ay nagsasabi na kailangan pong unahin namin kayong palagi. Kayo ang aming maging first love sa aming mga buhay. Panginoon, salamat din po na minahal niyo kami ng gayon na lamang. Pinagkaloob nga niyo ang inyong bugtong na anak para sa amin. Kaya aming Ama, kung paano niyo binigay ang inyong anak, muli dinadalangin namin na huwag niyo kaming pagkulangin sa lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Dalangin din namin ang inyong pag-iingat sa amin at patuloy na turuan niyo kaming kayo ang una naming iibigin sa aming mga buhay. At sa aming Panginoong Hesus na tagapanguna po namin at Panginoon namin, muli sa inyo kami nagpapasakop. Samahan niyo po kami at ang inyo pong pangangalaga ay sumaamin. Ganon din po sa inyo, O Banal na Espiritu, na siyang aming kalakasan sa araw-araw upang maging matagumpay kami, lalo na sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Sa panahon muli ng kalungkutan, kayo po ang aming maging kaaliwan. Puspusin niyo po ang bawat isa, pangunahan niyo po ang inyong iglesia, at pagpalain ang bawat isa na naririto ngayon. At ngayon ang patuloy na pangangalaga ng Diyos Ama at ang pangunguna ng ating Panginoong Hesus at ang kaaliwan, pag-ibig, kalakasan at pagsama rin ng Banal na Espiritu ay maranasan nating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. I lift my hands, I lift my worship
sing. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world can fade away, still my soul to you remains. Only you will I adore. I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify